welcome po sa midterm exam machine problem po. So una po nilitaw dyan yung student list. Student list. So paano po ba natin nakita ay lumilitaw yung student list na yan? So una po lalabas dyan yung create user, which is dito. So nag-create po tayo ng mga buttons dyan para lumilitaw po siya na ganyan. So yung laman po niyan ng user, create user po niyan ito. And yung back end po niya is dito, ito sa may create, sa may save user.php. So pag pinindot po natin siya is ayan po yung lilitaw ng create user po natin. So una po is maglalagay po tayo ng user, which is 2023 to 0017. So last name is Loha, G-Cloud, and Amandam. So the 04/23/2004. So age of 20 and BSID and Bill and Changmin 23gmail.com. So pag sinave po natin yung record niyan, bigla automatic po siya malalagay po sa dito. Yan. Automatic po siya malalagay sa laman ng GS na ginawa po natin. So once na sinave po na natin siya, automatic po magkakaroon po na ng bagong gawa po nating user, which is ito. So paano nga ba lumitaw to? Dahil po dito sa ginawa po natin na create new user, kaya lumitaw po yung ganyan. Once na pinindot po natin yan, ayan po yung lilitaw. Student ID, last name, first name, middle name, and etc. And picture po. And paano nga ba lumitaw yung mga to? So lumitaw po yung mga yan sa read one user. Once po kasi naglagay po tayo nyan, gumawa po tayo ng array para lumitaw yung mga to na pa sunod-sunod, kasi yun po yung mga in-input natin kanina doon sa gagawa tayo ng panibago. So yung nilagay nag-create po tayo ng ganito, automatic po mapupunta po sa natin, sa database, which is ito. Paano nga ba nangyari yun? Nangyari po yun kasi nag-create po tayo ng database na database.php. Tinawag po natin yung data code info sa code info po. So paano nga ba, yan lang ba yung paraan para tawagin lang yung Hindi po, kasi kailangan natin mag-include ng database para lahat ay kontrolado ng database at ma-record nya ng MySQL log natin. So dito nga po, mag-edit na tayo ng record. So dito is edit user record. So papalitan na paano nga ba paano natin, iba naman to sa kanina sa create. So ngayon edit user record naman, which is dito sa yan, ito sa update user po. Iba po yung niya para ma-insert uli sa panibagong record ng ginawa po natin. So mag-update po yung database once na nag-edit po tayo ng mga ganyan. So let's try to edit po. For example is Panzera, Janine Perez, for example lang, and female, and yan 20 is PSBA, and may natin Janine 123 gmail.com and Mexico. So pag in-edit po natin yan, automatic is mapapalitan po siya pati sa database na ginawa po natin, kasi yun nga po yung edit na ginawa po natin
is automatic mapapalitan dito. Kasi yun po yung nakalagay dito eh. Sa in-include po nating database. Ayan. Tulad po natin, dito po natin nilagay paano siya nag-work. Ito yung kanina at ito yung ngayon. Ayan. Panzera, Janine Perez, female, etc. So paano naman kung i-delete na natin yung record? Delete record. Alisin na natin to. Alisin natin yan dito po sa may update user ay sa delete user. Automatic po madi-delete din sa database na ginawa natin sa kanina. So papakita dyan is record was deleted pag once na ginawa po natin yung bagay na yun na i-delete po natin sa buhay natin. Yan, delete po natin. Diba nakapag ano na natin, Janine Perez, etc. Mexico, Janine. So pag once na delete natin, automatic mawawala to sa database na ginawa natin. I-delete. Yan. Automatic po mawawala po siya. Panibago na naman create user yung gagawin natin para makagawa naman ng bagong database at automatic malalagay po dito sa database na ginawa natin. So pag ni-refresh po natin yan, automatic po mawawala po lahat tulad ng pagwala po dyan sa akin. Yun lang po. Thank you. God bless.